Magandang araw po sa inyong lahat. At sa inyo rin po, Sir Blair. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po ako dahil isa ang kwento ko sa mga mapalad na napili. Ang kwento pong aking ibabahagi ay nangyari sa amin ng aking kapatid noong kami ay mga binata pa lamang. Itago niyo na lamang po siya sa pangalang Alfred, habang ako naman ay Sandro. Isa po ang pamilya namin sa pinakasikat na matadero dito sa norte. Ngunit dahil nagkasakit ang aming lolo na si Tatang Dodong, ay napilitan kaming umalis sa aming baryo at umuwi sa kanyang bahay. Pagdating namin doon, ay malubhana ang sakit nito sa baga at ayaw naman niya na magpadala sa ospital. Kaya naman, wala na kaming magawa kung hindi ang samahan siya hanggang sa kanyang huling sandali. Sa totoo lang, ay mahirap sa amin na makita siyang ganon. Ngunit hindi naman namin mapipigilan ang panahon. At darating talaga ang oras na iiwan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Ngunit pagkatapos ng mga kaganapang yon, doon pala namin mararanasan ang pinakakakaibang pangyayari sa aming buhay. At ito po ang aming kwento. Lolo naman sinabi naman namin sa iyo na magpagamot ka na. Dahil baka pwede pang maagapan yan. Ayoko na, Apo. Ayos na ako sa edad ko ngayon. At gusto ko nang makasama ang inyong lola at ang mga magulang ninyo. Lo, huwag naman po kayo madaya, Lo. Pwede pa naman maagapan yan Pwede po naming ibenta ang lupa natin sa norte. Mapahaba lang po namin ang buhay niyo, Lo. Hindi na, Sandro. Ayoko na. Pagod na rin ako. At gusto ko na lamang mamahinga ng tuluyan. Gusto ko na rin makasamang muli ang pinakamamahal kong si Kusing. Lo, paano naman po kami? Nawala na nga po sina nanay at tatay, pati po si Lola. Tapos pati ba naman kayo mawawala pa rin? Huwag naman po kayong ganyan, Lo. Tama po si Alfred, Lo. Akala ko ba gusto niyo pa po kaming makitang umibig at ikasal? Hindi ko na kaya, mga apo. Ayos na ako na tumagal ang buhay ko ng ganito. Ngunit kung hihintayin ko pa kayong makapag-asawa, baka mas lalo labag akong mahirapan. Lolo naman maawa ka naman sa amin, Lo. Kayong maawa sa akin dahil hirap na ako. Hindi ko na talaga kaya. Fred, tama na yan, Tol. Galangin natin ang desisyon ni Lolo. Tanggapin na lang natin. Pero kuya, hindi naman pwede yun. Hindi ko kaya mawala si Lolo, kuya Kakayanin mo, Apo. Malalakas kayo at matatapang. Ngunit gusto kong humingi sa inyo ng isang huling hiling. Ano po yun, Lo? May mga magbabalik na halimaw sa baryo sa norte. Gusto kong kapag nailibing na ako, ay bumalik kagad kayo doon. Naaalala niyo ba? Ang puno ng akasya, doon malapit sa bahay. Malapit doon ay may mahuhukay kayong 2 gintong medalyon. At ang 2 sundang na ginagamit ko noon. Teka lang po, Lo. Pwede bang linawin niyo muna? Ano po yung mga magbabalik? Wala na akong oras para magpaliwanag pa. Kaya gusto kong sundin niyo na lamang
ang mga sasabihin ko sa inyo. Lumuhod ako sa tabi ng kinahihigaan noon ng lolo naming mahina na ang katawan. At sa kabilang gilid naman ay doon lumuhod ang kapatid kong si Alfred. At si lolo naman ay paulit-ulit lang na sinasabi ang mga bagay na hinahabili niya. Habang ang mga luha ko sa mata ay wala nang tigil sa pagbagsak. At sa huling pagkakataon ay inilapat ni lolo ang mga palad niya sa mga pisngi namin hanggang sa sabay itong pagsak. At ang kapatid ko naman ay humagulgul na sa pag-iyak at niyakap ang katawan ng aming lolo na wala ng buhay. Tama na yan, Fred. Tama na. Matanda na si Lolo. Tanggapin na lang natin. Wala na tayong magagawa kung hanggang dyan na lang talaga ang buhay niya. Ganun talaga eh. Parang ang bilis ng panahon, kuya. Dapat pala agad na tayo umuwi dito eh. Para nakasama pa natin ng mas matagal si Lolo. Wala na nga tayong magagawa, Fred. Ininihim sa atin ni Lolo ang sakit niya dahil ayaw niyang mag-alala tayo sa kanya. Kaya kailangan natin tanggapin. Masakit man, ay wala na tayong magagawa kundi respetuhin kung ano man ang kagustuhan niya. Parang kailan lang, nung kasama natin siyang namamasyal at tinuturuan tayo sa pagkakatay ng hayop. Pero ngayon wala na. Iniwan niya na tayo, kuya. Grabe, ang sakit-sakit. Ang sakit dito, kuya. Sobrang sakit talaga. Grabing awa ang nararamdaman ko noon sa kapatid ko nang makita ko siyang umiiyak habang nagsasalita. At itinuturo pa niya ang dibdib niya. Niyakap ko siya at ng araw din yon ay pinaasikaso ko na ang katawan ni Lolo. 4 na araw namin siyang ibinurol. At dahil sa mabuti ang puso ni Lolo, ay marami ang dumating para makiramay. At nang mailibing na ang katawan niya, ay nagdesisyon kaming manatili muna roon para na din makapagpahinga ang katawan namin at ang mga isip namin. Umiiyak ka na naman ba, Tol? Ikaw pala, kuya. Pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan lalo na kapag naaalala ko yung mga masasayang bagay na nangyayari sa atin noon. Nakasama natin si Lolo. Ayos lang, Tol. Naiintindihan kita. Ako nga, kahit gusto ko pang umiyak, wala na talagang mailalabas sa mga mata ko eh. Tuyong-tuyo na. Sige, Tol, iiyak mo lang yan. Ilabas mo lahat. Alam ko naman na hindi mo pa rin tanggap ang nangyari kay Lolo. Kung sanang pumayag siya na magpadala sa ospital at magamot siya. Baka hanggang ngayon nandito pa rin siya eh. Wala na nga tayong magagawa dahil mga apo lang tayo eh. Mas ayos na yung inirespeto na lang natin ang desisyon niya. Tsaka nahihirapan na si Lolo. Mas lalo siyang maghihirap sa sakit niya kung pinilit natin na ipagamot siya, di ba? At least ngayon, wala na siyang sakit na nararamdaman. Alam ko naman yung kuya eh. Pasensya na talaga kung ganito ako ah. Masakit lang talaga sa akin na wala na si Lolo eh. Nandito pa naman ako, Tol eh. Simula ngayon, ako na ang magiging magulang mo. Kuya, maraming salamat ha. Sa tulong mo eh, gumagaan yung bigat na nararamdaman ko. Tol, tayo na lang ang magkasama sa buhay simula ngayon. At dahil nakakatanda ako sa'yo, responsibilidad na kita. Grabe ka naman kuya, sa nakatatanda. Ilang taon lang naman ang agwat natin. Yung agwat natin na yun, ang ibig sabihin lang nun, talagang mas matanda ako sa'yo at kuya mo ako. Halika nga rito, yakapin mo nga si kuya. Kukunin ko ang lahat ng stress mo sa katawan. Grabe si kuya, ginawa naman akong bata. Ngumiti ang kapatid ko at lumapit sa akin. Niyakap niya ako at dahil naisip ko na matagal na nung huli kaming naglambingan, kaya naman niyakap ko siya ng maigpit
at kinuskus ko ang kamao ko sa ulo niya. Aray ko, kuya! Kuya, akala ko ba yakap? Ba't mo ako kinukutungan? Ikaw naman, naglalambing lang ako eh. Grabe pala yung paglalambing mo, nakakasakit ah. Humanda ka sa akin, ako naman. Sige nga, abutin mo nga ako. Porke matangkad ka, tinatawan-tawanan mo ako ah. Yari ka talaga sa akin kapag tumangkad ako. Hindi ka natatangkad, hanggang ganyan ka na lang. Bakit, ilang taong ka na ba? 4 na taon lang naman ang agwat mo ah. Kaya makikita mo kuya, tatangkad din ako. Sige, sabi mo eh. Suportahan mo na lang ako kuya. Sinabi ko nga 'di ba, tatangkad ka. Lahi tayo ng malalaking tao eh. Yan ang kuya ko, supportive. Teka, siya nga pala. Ano palang balak mo? Eh di ba kuya, sabi mo, maghihintay lang tayo ng buyer dito sa lupa ni Lolo? Oo. Bakit mo natanong? Habang naghihintay tayo, pwede bang dito muna tayo? Oo naman. Di ba nga napag-usapan na natin yan? Dito muna tayo habang hindi pa nabibenta yung lupa ni Lolo. Eh paano naman yung kaibigan mong babae sa norte? Natawagan mo na ba? Di ba paalam mo sa kanya eh, sandali lang tayo dito? Di ko naman yata kailangan sabihin pa sa kanya, lalo na't magkaibigan lang naman kami. Pero ang nakikita ko dun sa babae, parang hindi naman ganun yung turing niya sa'yo. Sa tuwing nasa katayan tayo, grabe ang pag-aalaga niya sa'yo eh. Pag pinagpapawisan ka, pupunasan ka niya. Nung nagkasakit ka na halos 5 araw kang may lagnat, hindi ako nag-asikaso sa'yo dahil ayaw niya na maistorbo ko sa trabaho. Kaya siya lahat ang gumawa ng dapat na ako yung gagawa. Ibig sabihin, nakita niya? Ang alin? Yung nakatago kong may waga sa katawan. Sira ulo. Ano na naman yung iniisip mo? Siyempre, pagdating sa pagpapalit mo ng damit, ako nang gumagawa nun. Babae pa rin si Yara, kaya pagdating sa bagay na yun, hindi siya ang gagawa nun. Akala ko siya yung nagbihis sa akin eh. Pero kuya, sa tingin ko, hindi naman siguro ibang tingin niya sa akin. Ganun lang siguro siya kasi mula pagkabata siya nang nakakasama ko eh. Sa dami ko naging kaibigan, siya lang yung nagtagal. Isipin mo, almost 13 years na kami magkaibigan. Kaya siguro ganun. Kuya, maiba nga tayo. Paano naman si Ate Mildred? Teka, ba't naman napunta sa kanya yung usapan? Ba't pinagpapawisan ka? Malamang, mainit yung panahon ngayon. Ikaw talaga, oo. Ay sus! Balita ko 2 beses ka na raw niyang binasted ah. Totoo ba yun? Yun ba? Wala tayong magagawa. Ganun yata talaga kapag gwapo yung hanap. Kuya, gwapo ka naman ah. Sadyang hindi lang talaga para sa'yo si Ate Mildred. Abay, malay mo naman. Panahon na talaga ang nagsasabing hindi siya para sa'yo, di ba? Tapos yung babae pa lang talagang nakalaan para sa'yo, matagal ka lang hinihintay. Sino naman kaya yun? Kilala mo ba si Ate Alira? Yung malapit lang dun sa pwesto natin sa palengke? Yun ba? Hindi ba't nakakatandang pinsan yun ni Yara? Oo. Balita ko nga Siya pala nagpapadala sa'yo ng mga naiiwang pagkain bagong luto sa pwesto Ano naman ang connect nun? Hindi yung mapansin. Araw-araw na lang may iniiwang pagkain doon, tapos laging sa atin bumibili ng karne. Kahit na 2 tindahan pampagitan natin sa pwesto nila. Baka naman gusto niya lang talaga sa atin bumili. Wala namang mali siya sa akin ng bagay na yun Ang manhid mo naman kuya. Pero yung taong ayaw sa'yo, lagi mong hinahabol. Samantalang yung babaeng totoong gusto ka, hindi mo naman pinapansin. Ano kasi? Ano? Sabihin mo na lang sa akin at ako na ang bahalang magbigay sa'yo ng advice. Aba, kung makapagsalita to parang ang dami-dami mong alam tungkol sa pag-ibig Wala pa nga akong nagiging nobya, pero expert ako sa pagbibigay ng advice, maniwala ka sa akin. O siya, sige, magsasabi na ako. Mula nung naranasan ko kasing mabasted ng 2 beses kay Mildred, pakiramdam ko, ayaw talaga sa akin ng mga babae. Palagi na lang akong inaayawan. Wala namang masamang matalo kuya pagdating sa pag-ibig.
Ang masasabi ko lang, wag mo pa rin isara yung puso mo. Kasi may mga babae naman na aayawan ka. May mga babae naman na naghihintay lang sa'yo. Mamimili ka na lang sa mga yun. Pero dapat, yung pipiliin mo, yung alam mong mamahalin ka hanggang sa humarap na kayo sa altar. Kahit na magkaanak pa kayo, hindi kanya ipagpapalit kahit na kanino. Kakapahinga na muna ako sa love life, tol. Napagod din akong maghabol kay Mildred. Siguro, sa negosyo muna ako magpapokus para kung sakaling dumating yung takdang oras, hindi ako nga nakaharap sa babaeng para sa akin, di ba? Tapos tama ako, no? Si Ate Alira pala, yung talagang para sa'yo. Iniisip ko parang di rin ako pasok sa standards nun eh. Napakaganda niya. Maputi yung katawan. Talagang hahabulin siya ng maraming lalaki. Tapos mabait pa. Pero kung ikaw talaga ang gusto niya, sure ako na hindi siya magpapahabol sa iba. Anak ng, ba't ba inumpisaan ko tong usapan na to tungkol sa mga love life na yan? Ayan tuloy, di ka na tumigil. Sinasabi ko lang naman ang nakikita ko, kuya. O sige, ganito na lang, kuya. Kapag nabenta na yung lupa, try mo niligawan si Ate Alira. Pero bago tayo umalis dito, syempre, dadalaw muna tayo sa puntod ni Lolo. Oo naman. At saka magpapaalam din ako. Baka bigla ka kasing magdilang anghel na hindi man lang ako nakapagpaalam kay Lolo. Tapos, bigla na lang akong nagpakasal. Nako, sigurado kung tuwang-tuwa si Lolo kapag nalaman niya yan. Kahit nasa paraiso na siya ng Panginoong Diyos, magsasaya talaga siya ron. Sinabi mo pa, 20 anyos pa nga lamang ako eh. Pinipilit niya na akong mag-asawa eh. Oo, kuya, naalala ko yun. Ang dami pa niyang pinakikilalang babae sa'yo nun eh. Pero hindi mo sila gusto kasi mas matanda sa'yo. Oo nga, naalala ko nga yun. Iyak ako ng iyak nun eh, grabe. Nung pinapasok sa kwarto ko yung matabang makapalang lipstick, tapos nagbibihis ako. Oo nga, kuya, naalala ko yun. Tawang-tawa nga ako nun eh. Habang si Lolo naman, hindi alam kung paano kaya harap ng babae para lang makapag-asawa ka na at mabigyan na siya ng apo sa tuhod. Grabe nga si Lolo nun. Ang tanda na, pero may mga naiisip pa rin kalokohan. Kaya maraming bagay talaga na hindi natin makakalimutan sa kanya. Lalong-lalo na yung pagiging makulit niya. Huwag kang mag-alala, Lo. Kung nasan ka man ngayon, pipili kami ng babaeng katulad ni Nanay at ni Lola. Mapagmahal na, maalaga pa. Oo nga, pangako namin yan, Lo. Kung naririnig mo man kami ngayon, mahal na mahal ka namin ng sobra. Nang mga oras na yon, ay inakbayan ko ang kapatid ko at niyaya ko na siyang kumain. Dahil kinabukasan, ay katatagpuin namin ang bibili ng aming lupa. Balak na rin naming ipaayos ang libingan ni Lolo. At dahil magkakatabi lamang sila nila tatay, ay balak naming ipagawa sila ng family plot na may gate bago kami bumalik sa norte. Hindi yata tayo sisiputin ng kausap mo, kuya. Ang sabi 10 a.m., 11:30 na. Ang sakit na rin ng sikat ng araw. Hanggang alas 12. Kapag wala pa siya, umuwi na tayo. Sige, kuya. Daan na din tayo sa malapit sa karinderya tapos kumain na muna tayo. Masakit na rin ang tiyan ko eh. Kumukulo na eh. Okay, sige. Konting hintay na lang. Darating din yun maya-maya. At maya-maya nga, ay dumating na ang taong makakausap namin. Nagpirmahan na kami at sa araw ding yon ay matatanggap namin ang benta ng lupa. Pati ang mga gamit sa bahay. Maliban sa mga lumang damit, ay babayaran na rin nila. Pumayag naman ako para wala na rin kaming magiging problema kapag aalis kami. Matapos nun ay kumain kami at napag-usapan namin na lilipat pa lang naman ang pamilya nang bumili ng lupa pagkatapos ng 1 linggo. Kaya ipinagawa ko na muna ang family plot ng mga yumao naming kapamilya. Alfred, ayos ka lang ba, tol? Ayos lang po, kuya. Ba't ganyan ang itsura mo? Si Yara kasi, kuya eh. Nakausap ko sa telepono.
Parang may iba sa kanya eh. Ano ba pinagsasabi mo? Yung pamamaraan niya kanyang pagsasalita. Parang may kinakatakutan. Ano daw ang gusto niya? Tinatanong niya kung kailan raw tayo babalik doon. Hinahanap na raw tayo ng mga suki natin eh. Diyos ko, yun lang naman pala eh. Ba't ang sabi mo parang takot siya? Hindi naman siya ganun magsalita eh. Di sana tinanong mo siya. Nag-aalala lang ako sa kanya, kuya. Tapos, naalala ko pa yung huling habilin sa atin ni Lolo. Ano namang kinalaman ng kay Yara? Ewan ko, kuya. Hindi ko mapigilang kabahan eh. Kuya, total malapit na rin namang matapos yung mga pinagagawa mo. Bumalik na kaya tayo dun? Nag-aalala na ako sa kaibigan ko eh. Ganun naman talaga ang plano eh. Pagkatapos nito, uuwi na tayo doon. Sige kuya, salamat. Ganito na lang tol, tawagan mo siya tapos tanungin mo kung ano ang problema niya. Naka-4 na miss call na nga ako sa kanya kuya eh. Pero wala talaga, hindi sumasagot. Sige, siguro naman bukas matatapos itong ginagawa ng mga tao. Kaya ang gawin mo, mag-impake ka na ng mga gamit. Babalik na tayo doon sa oras na matapos na yung mga pinagagawa ko rito. Sige kuya, uuwi na muna ako sa bahay. Subukan mo na lang siyang i-text, baka sakaling mabasa niya. Re-replyan ka naman nun eh. Sige kuya, susubukan ko. Huwag mong subukan. Pagdating mo sa bahay, i-text mo na kagad siya. Susunod na lang ako. Bibigay ko na lang yung sahod ng mga tao. Sige kuya, magluluto na rin ako sa bahay. O siya, sige. Mag-ingat ka. Pag-alis ng kapatid ko, hindi na rin noon maalis sa isip ko ang sinasabing mga halimaw na magbabalik na ikinuwento noon ni Lolo. Kaya sinubukan kong kontakin lahat ng mga kamag-anak namin sa norte, ngunit maski isa sa kanila ay walang nag-reply. At naalala ko na nasa akin pala ang numero sa cellphone ni Mildred. Kaya naman, sinubukan ko siyang i-text. Ngunit ang sagot lamang niya ay wala naman daw ganap sa baryo at tulad pa rin naman daw noon na walang gulo. Baka raw kasi may problema lang si Yara, kaya ganun na lamang siya nang tumawag ito kay Alfred. Kaya nang makauwi na ako, ay agad kong kinausap ang kapatid ko. Pero kuya, wala akong tiwala dyan sa sinabi ni Ate Mildred eh. Kilala kong kaibigan ko kuya, kapag may problema yun, kahit tungkol pa sa pamilya niya, sasabihin niya sa akin. Pero kasi ngayon, iba talaga eh. Nag-aalala ka ba talaga sa kaibigan mo? Oo kuya eh. O sige, bukas ng tanghali aalis na tayo. I-advance ko na lang yung sahod ng mga taong gumagawa sa sementeryo. Sige kuya, maraming salamat ah. Basta para sa'yo, bunso. Lahat gagawin ko. Matapos ang pag-uusap na yon, ay sabay kaming umupo sa pagkainan. At kahit hindi na kami kompleto, ang mga upuan at plato ay katulad pa rin ng dati. Wala man mga laman ang mga ito, iniisip na lang namin na nandito pa rin sila. Sabay kami ni Alfred na nagpasalamat sa mga pagkain na nasa harap namin. Matapos namin kumain, sabay na kaming natulog sa sala ng kapatid ko. Mabilis naman lumipas ang gabing yon at natapos na namin ang mga dapat naming gawin. Kaya naman, hindi pa man sumasapit ang tanghali, ay nagbiyahe na kami at sa hindi inaasahan ay nahablutan pa ng bag ang kapatid ko na ang laman ay puro mga mahahalagang litrato at damit ng mga pumanaw naming pamilya. Pasensya na kuya, ang bilis nilang tumakbo, grabe. Hindi ko na sila naabutan. Huwag ka nang humingi ng tawad sa akin, wala kang kasalanan. Hindi mo naman ginusto na mablutan ka ng gamit eh. Buti na lang talaga hindi yung bag mo na isa ang nakuha. Nandyan lahat ng pera natin eh. Pag nagkataon ako, yari talaga tayo. Pasensya na talaga kuya. Yun na nga lang ang huling gamit na may tatabi natin na pagmamayari nila Lolo eh. Napabayaan ko pa. Wala na tayong magagawa doon tol. Ang mahalaga, hindi ka nasaktan. Oli ka na, paalis na yung barko. Mangyak-ngiyak na naglakad ang kapatid ko.
dahil sinisi niya ang sarili niya dahil sa nangyari. At nang makalarga na ang barko, pareho kaming nakatulog. Maraming oras din ang nawala hanggang sa nakarating na kami sa aming destinasyon. Sumakay na lamang kami ng pedicab pauwi sa mismong bahay namin. Takto pa lang na ibaba ni Alfred ang dala niyang bag ay patakbo na itong lumabas. Kaya naman wala na rin akong nagawa at mabilis rin akong sumunod sa kanya. Hoy, teka lang naman Alfred! Masyado ka mabilis tumakbo! Bakit ka naman kasi sumunod pa sa akin, kuya? Kaibigan mo si Yara at kapatid kita. Kaya parang kapatid ko na rin siya. At kung may problema man siya, panahon na siguro para makabawi sa kanya. Oh, sakto. Nandito na tayo. Yara? Yara, nandiyan ka ba? Ikaw ba yan, Alfred? Teka, ano nangyari sa kanya, Lola Celeste? Ano nangyari sa'yo, Yara? Bakit ganyan ang mga mata mo? Ikaw nga ba talaga yan, Alfred? Oo, ako to, Yara. Hindi mo ba ako nakikita? Hindi. Wala na akong paningin, Alfred. Kinuha nila ang paningin ko. Nino? Sabihin mo sa akin, sino? Pumasok muna kayo, Sandro at Alfred. Dito tayo mag-uusap. Dahil baka may makakita sa inyo na kasama nyo kami at kinakausap. Sino po? Ngayon nandito na po kami. Pwede po ba naming malaman kung ano nangyari? Hayaan mong ako na lang ang magsabi sa'yo, Alfred. Sige, sabihin mo sa akin, Yara. Sinong gumawa sa inyan? Nung araw na tumawag ako sa'yo, ay ang panlimang araw na pagkakabulag ko. Wala silang mga awa. Nakita ko kung paano nila kainin ang mga bata. Kaya nang malaman nila na nandun ako, ay pinatakan nila ng kandila ang mga mata ko at ginapos ako. Buti na lamang ay nahanap ako ng mga tanod, kung hindi mamamatay ako dun sa gutom at uhaw. Sinabi kong hinahanap kayo ng mga suki ninyo para bumalik kagad kayo dito sa baryo. Alfred! Mga halimaw sila, Alfred! Sino? Sabihin mo sa akin, Yara. Sabihin mo sa akin, sino? Hindi na nakapagsalita ang kaibigan niyang babae dahil sa sakit na nararamdaman. At dahil sa awa ng kapatid ko, ay napaluhod ito sa tabi ni Yara at umiyak. Sa tingin ko, ay ang mga aswang ang tinutukoy ng apo ko. Dahil lang malaman kong kumakain ng tao ang nakita niya, ayun agad ang pumasok sa isip ko. Mga wala silang puso. Bakit nila ginawa sa ito? Mga hayop sila. Tutugisin ko sila at bibigyan ko sila ng leksyon. Teka, tol. Huwag ka magpadala sa galit mo. Darating tayo sa oras na yan. Lola Celeste, maaari po bang doon na muna kayo sa bahay? Mas ligtas po kayo ron. Ayoko, Kuya Sandro. Ayoko madamay kayo ni Alfred. Nakikiusap ako sa iyo, Yara. Sumama na muna kayo sa bahay. Mas magiging ligtas kayo dun eh. Huwag ka mag-alala. Hahanapin namin ang mga nilalang na sinasabi mo. At gagawin ko sa kanila ang ginawa nila sa iyo. Mga tampalasan sila. Huwag na, Alfred. Ayoko madamay ka pa. Ayos lang talaga ako. Ang mahalaga, alam kong nandito ka na. Hindi ayos yun, Yara. Nakikita namin kung gaano ka nahihirapan sa nangyari sa'yo. Kaya dahil nandito na rin kami, gagawa kami ng paraan. Mabigyan ka lang ng hustisya. Kaya Yara, tulungan mo kami. Sabihin mo sa amin ang mga bagay na alam mo. O siya, sige. Magbibigay ako ng mga bagay na alam ko. Tama.
Yung mga kasama ng gumawa nito sa akin, may pilat siya sa mukha. Yung isa naman, kakaiba ang itsura niya. Basta, yung ilong niya malaki. At tuwing 6:00 ng umaga, bumibili sila ng mahigit 30 kilos ng baboy sa tabi ng tindahan ni Ate Lira. Ano ka mo, 30 kilos? Napakarami naman nun. Ano ginagawa nila dun? Hindi nila niluluto. Kadalasang ginagawa nila, hinihingi nila yung lamang loob sa mga katayan at bibili pa ng laman ng baboy. Kahit ang ulo'y walang tapon. Kung ganon, magbabayad sila. Malaman ko lang kung sino sila. Kahit ang mga mata nila, sisiguraduhin kong may latay. Huminahon ka, Alfred. Huwag ka magpapatalo sa galit mo. Kuya, naririnig mo ba sinasabi mo? Yung siraulong taong hihinahon, nakikita niya lang kaibigan niya ng ganitong kalagayan. Naiintindihan naman kita, Fred eh. Pero may tamang paraan para makapaningil. Huwag ka mag-alala. Kasama mo ko dyan. Salamat sa inyo mga iyo. Hindi ko alam. Pero nahihirapan din ako sa tuwing nakikita ko ganito ang aking apo. Huwag po kayo mag-alala, Lola Celeste. Sisiguraduhin ko pong pagbabayarin ko ang mga gumawa nito kay Yara. Pero sa ngayon po, Lola, sa bahay na po muna kayo. At Yara, gusto ko rin bumawi sa'yo. Dahil nung ang kapatid ko ang nangangailangan nandiyan ka para sa kanya. Kuya Sandro, ginawa ko lang po ang tungkulin ko bilang kaibigan niya. Tara na kuya, magdidilim na Lola, kung hindi niyo po mamasamain, doon na lang din kayo kumain sa bahay. Abay, oo naman. Walang problema. At maraming salamat sa inyo. O siya, sige, tara na. Fred, ikaw na umalalay kay Yara. Ako naman ang kay Lola. Maraming salamat po talaga, Kuya Sandro. Walang anuman, Yara. Tulad ng sinabi ko, tinuturing na kitang bilang kapatid kong babae. Kaya naman, akong bahala sa inyo. Hindi niyo naman po kailangan tulungan ako Pero ginagawa niyo pa rin po. Dahil kaibigan mo ko. Kaibigan mo kami ni kuya. Walang dahilan para hindi ka namin tulungan. Kaya nga minahal kita Dahil napakabuti mong tao. Ha? May sinasabi ka? Ulitin mo nga, hindi ko narinig Wala. Ang sabi ko salamat. Napakabuti mo talaga sa akin. We, narinig ko yun Pero, hindi ko sasabihin. Kuya, ano ba yung sinabi niya? Hindi ko kasi masyado narinig Tsaka ako nasasabihin pag natapos na natin tong problema natin. Huwag ka mag-alala, Yara. Lahat ng nilalang na gumawa sa inyan, aalisan ko ng mga kamay at paningin. Pinapangako ko yan sa'yo. Itaga mo sa bato. May naiisip na rin akong bitag sa mga yan. Mamaya pagdating sa bahay, Fred, kontakin mo lahat ng supplier natin ng mga baboy. Kumuha ka sa kanila ng isang baboy na kakatayin. Bukas, agahan natin sa palengke. Susubukan natin ang mga hinayupak na yan. Oo, kuya. Makikita talaga nila kung paano ako kumatay ng mga hayop na tulad nila. Ayan ka na naman Ang sabi ko, di ba, kikilos tayo ng mahinahon, maingat, pero pulido. Hindi ko lang talaga mapigilan ang galit ko, kuya Halos mawasak na nga ang kamao ko sa kakakuyom. Naiinis ako sa mga hinayupak na gumawa nito kay Yara. Kung wag niyo na kayang ituloy yan, Kuya Sandro. Bakit naman? Baka kasi mapahamak lang kayo ng dahil sa akin. Ayoko naman na mapahamak kayo. Magtiwala ka lang sa amin, Yara. Hindi kami mapapahamak, pangako yan. Nang makarating kami sa bahay, agad na akong pumasok sa kusina at nagluto. Habang ang kapatid ko naman ay tinawagan ng lahat ng supplier namin ng baboy at walang pag-aalinlangan silang pumayag sa gusto namin. Nang matapos naman akong magluto, ay sabay-sabay na kaming kumain. Nang matapos kami, tahimik na pumunta sa isang kwarto ang kapatid ko. Inayos niya yon at doon pinatuloy sina Lola Celeste at Yara.
Saan ka naman matutulog, tol? Binigay mo sa kanila yung kwarto mo. Dito na lang siguro ako sa sala, kuya. Mas panatag ako nandun sila eh. Hindi basta-basta yung bintana ako dun. O siya, sige, ganito na lang. Doon ka sa kwarto ko, tapos ako na lang dito sa sala. Ayos lang ako dito, kuya. Di ba sumasakit ang likod mo kapag wala ka sa kama mo? Ayos lang ako, tol. Yung likod ko naman eh, mawawala din yung sakit. Kaya sige na, doon ka na. Tabi na lang kaya tayo dun, kuya. Malawak naman ang kama mo eh. Hindi na, ayos lang ako. Saka yung kama ko, kulang pa yun sa'yo. Sa gulo mong ba namang matulog eh. Basta, huwag kang iihi sa higaan ko ha. Kukutungan talaga kita. Ulo, si kuya oh. Ginawa mo naman akong bata. Sos, parang di ko alam. Sa tanda mo nga yan eh. Naiihi ka pa ng di mo alam eh. Huwag kang magsinungaling ha. Nung nakaraang buwan, naglaba ako ng mga higaan. Napakapanghin ang kama mo. Kuya naman, huwag ka naman maingay. Baka mamaya marinig ka ni Yara. Asarin pa ako nun eh. Oo na, iihi na muna ako bago matulog. Kadiri ka talaga. Parang ikaw, nung maliit ka, umiihi ka rin naman sa higaan ah. Madalas kang ang napapalo kay Lola eh. Matagal na yun no. Tsaka bata pa ako nun. Eh ikaw, sa edad mong yan, naiihi ka pa rin. Sige na, matulog ka na. Maaga pa tayo. Matutulog na nga ako eh. Papasok na nga sana ako sa kwarto eh. Pero dinadaldalan mo ko ng dinadaldalan eh. O siya, sige na. Kukuha na lang ako dito sa cabinet ng unan at kumot. Tapos lalabas na ako. Pagtango na lamang ang isinukli noon ng kapatid ko. At diretso na siya sa pagpasok ng kwarto. Habang ako naman ay kumuha ng gamit sa cabinet. Ngunit nang mahiga na ako, kahit na anong gawin ko, ay hindi ako makatulog. Kaya naman, tumayo ako at tinignan kung natutulog na ba siya. At nang masiguro ko naman na tulog na ito, ay lumabas ako at inilabas ko ang tabako na tinatago ko at sinindihan yon. Kuya, nag-iossi ka? Fred, ikaw pala. Hindi ako nag-iossi. Teka, akala ko ba tulog ka na? Anong hindi, kuya? Eh, anong tinatago mo dyan sa kamay mo? Alam ko, nasidilip mo ko sa kwarto para malaman mo kung tulog na ako para makapag-yosi ka. Akala ko ba hindi ka magbibisyo, kuya? Ngayon lang naman eh. Sige na, aamin na ako. Hindi kasi ako makatulog eh. Pagpasensya mo na, kuya. Alam mo nga ayaw na ayaw ko sa lahat, kuya, yung magbisyo ka. Stress lang talaga ako, bunso, nito mga nakarang araw. Kaya sige na, pagpasensya mo na ako. Pagpasensyaan ka dyan. Akin na nga yan. Sa susunod na mahuli kitang nag-iossi, ilalayas na talaga ako. Oo na. Di na mauulit. Pasensya ka na uli, bunso ah. Nagawa ko lang naman yun dahil di ako makatulog tapos stress pa ako eh. Hindi dahilan ng pagiging stress, kuya, para umitip ka ng sigarilyo. Alagaan mo yung sarili mo dahil baka magkaroon ka rin ng sakit sa baga. Alam mo naman na yun ang kinamatay ni Lolo eh. Oo na, pasensya na nga, di ba? Parang ikaw bigla naging kuya sa atin ah. Eh mali naman kasi itong ginawa mo eh. Eh ano ba yung sinabi ko? Di ba hindi na nga mauulit, nagsorry na nga. Sana nga, kuya. Tulad na sinabi ko, maglalayas talaga ako dito sa oras na mahuli pa kita. Oo na nga, oo na po. Hindi na po mauulit. Eh ba't kasi gising ka pa? Eh, naalala ko kasi yung sinabi sa atin ni Lolo eh. Mula raw dito sa bahay, mga ilang hakbang daw malapit sa puno ng akasya, may nakabaon daw siyang gamit doon. Totoo kaya yung kuya? Di rin ako sigurado, Fred. Pero wala namang masama, di ba? Kung susubukan natin sundin ang sinabi ni Lolo. Eh kuya, kung ngayon kaya natin gawin, hindi rin kasi ako mapalagay sa mga gamit na nakabaon eh. Lalo na sa mga medalyong nabanggit ni Lolo. Pakiramdam ko kasi makapangyari ang bagay yun eh. Kahit noon pa man, nahihiwagaan na ako kay Lolo. Dahil nung nakakasama natin siya, minsan uuwi siya ng duguan o kaya may sugat. Tapos, tatanungin naman natin siya. Ang sagot naman niya, kumatay lang daw siya ng baboy. Kaya nga eh. Pero kinabukasan naman, hahanapin natin yung baboy na sinasabi niya tapos wala naman. At kakatayin pa lang pala.
O ano? Hahanapin na ba natin? Hindi rin naman ako makatulog eh. Ganun ka rin naman. Basta, ayoko nang iulitin mo yung pagyosi-yosi mo ha. Nako, kahit kuya kita, malilintikan ka talaga sa akin. Oo na nga. Ito naman, di makamove on. O sige, sandali lang kuya. Kukuha lang ako ng pala sa bodega. Hintayin mo na lang ako dyan ha. Tinawag mo pa akong kuya. Ikaw rin naman ang nasusunod sa ating dalawa. May sinasabi ka ba kuya? Ha? Wala. Ang sabi ko, sige. Maghihintay lang ako dito. Bilisan mo lang. Nang pumasok na ang kapatid ko, hindi ko mapigilang mainis sa sarili ko. Dahil naaktuhan niya ako na humihit-hit ng sigarilyo. Bagay na kahit noon pa ay ayaw niya. O kuya, bakit ganyan ang itsura mo? Ha? Wala. Sigurado ka ba kuya? Oo naman. Pero hindi kasi yun yung nakikita ko sa itsura mo eh. Pagpasensyaan mo na ako kung ginawa ko yung bagay na ayaw mo. Wala na yun. Basta kuya, wag mo nang uulitin yun ha. Oo, promise, hindi na. Ayoko mainis ka sa akin eh. Ayoko yung nakatatanda ako pero ako yung gumagawa ng mga bagay na hindi dapat. Naiintindihan ko naman yung part na stress ka kuya. Pero kuya, kung ganun yung nararamdaman mo, lumapit ka lang sa akin. Magkwentuhan tayo. Sa paraan na yun kuya, makakatulong yun. Para maibsan yung mga sa palagay mo nagbibigay ng stress sa'yo. Tama ka, bunso. Pero imbis na ganun yung gawin ko ginawa ko pa rin yung hindi tama. Basta kuya, wag mo nalang uulitin ha. Di naman sa pinag-iigpitan kita. Kasi wala naman akong karapatan dahil kuya kita eh. Gusto ko lang na pangalagaan mo yung katawan mo. Paano kung magkasakit ka lang tulad kay Lolo? Paano na lang ako? Kaya nga napapahanga mo ako kasi kuhang-kuha mo yung pamamaraan ni Lolo sa pagsasalita. Tama na nga yan. Tara na kuya. Anong oras na rin, wala pa tayong tulog. Maya-maya lang, nandyan na yung baboy. Kagaya ng mga sinabi ni Lolo, mula sa kinatitirikan ng bahay namin, ay humakbang kami hanggang sa umabot na kami sa puno ng akasya. Sa unang subok ng paghukay ay wala kaming nakita. Hanggang sa napagpasyahan ko na buong paikot ng puno ay huhukayin ko na lang. Hanggang sa isang matigas na bagay ang tinamaan ng gamit kong pala. Ito na yata yung sinasabi ni Lolo. Nakita ko na. Hilahin mo kuya, bilis. Sandali lang. Kung gusto mo ikaw na gumawa, halos ako lang naman ang nagukay. Ay, yan pasensya na kuya. Hindi na kasi ako makapaghintay na makita yung nilalaman yan eh. Kalma muna, pwede ba? Ang sabi naman ni Lolo, 2 medalyon at sundangan nandito. Kaya hindi ka mawawalan. Tumangu-tango na lamang ang kapatid ko at tumabi sandali at gamit ang kamay ko. Inalis ko pa ang ibang lupang nakaharang sa dadaanan ng gamit na nakabaon. Kaya nang makuha ko na, ay agad ko tong binuksan. Doon tumambad sa amin ang 2 medalyon na magkaibang hugis. May 2 sundang din na nakatali sa isang tela. Nang matanggal ko na ang pagkakabuhol ng tela, doon namin nakita ang mga sundang na iba ang itsura sa mga nakasanayan naming itak. Manghang-mangha kami ng kapatid ko, lalo na nang mahawakan na namin ang mga ito. Grabe kuya, napakagaan nila. Kaya nga parang humawak nga lang ako ng papel Pero kuya, tignan mo may mga lumang sobre Kunin mo, sa bahay na lang natin silipin. Sige kuya, paano itong mga medalyon? Sa bahay na lang natin titignan na maayos. Sige na, at baka may makakita pa sa atin dito. Sabay kaming naglakad pabalik sa aming bahay. Pagdating doon, ay mabilis kaming pumasok sa kwarto at sinindi namin ang mga ilaw. Ang unang kinalikot ng kapatid ko ay ang mga medalyon dahil may mga nakaukit dito na hindi namin maintindihan. At nagpasya ko na ang isang medalyon na hugis at sulok ay sa kanya habang ang bilog naman ay sa akin. Matapos nun, ang lumang sobre naman ang binuksan namin doon. Tumambad sa amin ang mga lumang litrato ni Lolo. Teka, ano yung mga hawak ni Lolo? Mga ulo yata, Fred. Di ko din kasi maaninag na maayos
Kasi napakaluma na. Parang binata pa si Lolo dyan eh. Wala pang ibang kulay, maliban sa black and white. Tama ka. Parang mga ulo nga yata. Ito pa kuya, tignan mo. Hindi kaya mga aswang yan? Anong ibig mo sabihin kuya? Hindi kaya mataderong manunugi si Lolo dati? Siguro nga kuya, parang gano'n na nga. Ito pa oh, tignan mo. May nakasulat sa likod. Ano nakalagay? Mula nang ako ay maging manunugis, ipinangako ko sa sarili ko na kailanman ay hindi ko pababayaan ang baryong ito. Kahit na ako ay mamatay pa, magkakaroon muli ng isa o higit pa na tulad ko na magmumula rin sa akin lahi. Ibig sabihin kuya, kaya ipinamana sa atin ni Lolo ang medalyon at ang sundang niya. Baka tayo yung susunod sa kanya. Pakiramdam ko tama ka. At yung mga halimaw na sinasabi niya nagbalik, ang siya nating pupuksain. Ngayon malinaw na ang lahat sa akin kuya. At naiintindihan ko na rin si Lolo. At nagkaroon na rin ng kasagutan ang mga tanong natin nun. Kung bakit umuuwi si Lolo ng duguan o di kaya'y sugatan. Dahil sikreto pala niyang pinoprotektahan ang baryong to. Tignan mo pa to kuya oh. May mga sulat ditong isang litrato. Akin na. Ano nakasulat kuya? Ang mga aswang raw na nakalaban niya ay iisang lahi. Ang tawag daw sa kanila, mga hanagob. Wala na bang ibang nakasulat kuya? Natakpan na ng dumi. Di ko na makita yung ibang nakasulat. Wala man lang nakalagay na paraan kung paano sila matatalo kuya? Sa atin pinamana ni Lolo mga bagay na to. Pinaubaya niya na rin sa atin ang pagpatay sa muling pagbabalik ng mga aswang na hanagob. Ang ibig sabihin lang nun, may tiwala sa atin si Lolo. At kahit hindi natin alam kung paano sila patutumbayin, ay alam niya na may magagawa pa rin tayong paraan. Nang matapos ang pag-uusap na yon, maya-maya lang ay dumating na ang mga baboy na hinihintay namin. Wala pa kaming tulog ng mga oras na yon. Ngunit nagpatuloy lamang kami. Kaya't nang matapos na namin nakatayin ng baboy, ay inihanda na ng kapatid ko ang kulong-kulong. At alas 4 ng madaling araw ay nandun na kami sa palengke at nag-aayos ng mga karne. Sa palagay mo ba kuya, gagana tong patibog na gagawin natin? Kung di man to gumana ngayon, may bukas pa naman eh. Di naman nauubos yung bukas eh. Makikita talaga ng mga hayop na yun. Kung sino ang binabangga nila, humanda talaga sila. Huwag kang magpakakampante, Fred. Aswang ang mga kalaban natin. At dahil may iba silang mga kakayahan, nasisiguro kong hindi sila basta-basta. E di kung ganun, iisipin ko na lang na karne sila. At kung paano tayo kumatay ng baboy, iisipin ko na ganun din sila. Nag-uumpisa na naman yung kayabangan mo ha. Umayos ka. At nandito na tayo sa tindahan. Kumilos ka ng normal. Baka may makahalata sa atin. Saka isa pa, ipaloob mo sa damit yung suot mong medalyon. Baka mamaya matukoy nila kung sino tayo. Sige kuya, ay siya nga pala. Uwi na muna ako ha. Ipagahanda ko lang muna na makakain si na Lola Celeste at Yara. O sige, maaga pa naman eh. Ang sabi naman ni Yara alas 6 ng umaga sila bumibili ng karne. Basta, kung makakita ako ng kakaiba, sasabihin ko agad sa'yo mamaya. Babalik din ako. Ipaghahain ko lang sila na makakain. Sige, mag-iingat ka. Nang makita kong naglakad na palayo ang kapatid ko, ay siya namang pag-uumpisa ko sa pagsasabit ng mga karne. At ang iba naman ay hiniwa ko sa saktong laki. Maya-maya lang, may isang lalaki ang lumapit sa akin. Nung una, hindi ko pa napansin ang kasama niya. Ngunit nang minsang masulyapan ko siya, ay nakita ko sa mukha niya ang isang pilat na pahaba. Ano po sa inyo, Manong? Yan bang mga karne ay sariwa? Aba, oo naman po. Kanina lang po kinatay ang mga baboy na yan. Pwede niyo pong tignan kung gusto niyo. Hindi na.
Bigyan mo na lang kami ng 15 kilo. Uy, Manong, mukhang malaking handaan yata ang gagawin nyo ah. Oo, marami kasi kami. At sa kaarawan ng kamag-anak ko ngayon. Ah, ganun ho ba? Sige, sandali lang po. Ano po bang parte ang gusto nyo? Kahit ano, wala naman kami pinipili. Ah, sige, sandali lang po. Bago ko pala makalimutan, may dugo ka ba ng baboy dyan? Naku, madami po. Isang balde. Isama mo na yan. Babayaran ko. Kung may bituka o laman ng loob ka riyan ng baboy, bibiling ko na rin. Saktong-sakto. Hindi ko pa po pinamimigay. Kukunin niyo na rin po. Oo. Tulad ng sinabi ko, ibibiling ko. Ah, sandali lang po. Kukuha lang po ako ng malaking supot. Hindi na. May dala kaming sako. Dito mo na lang ilagay. Ah, ganun? Sigurado po ba kayo? Oo. Bilisan mo na lang ang kilos. At marami naghihintay sa karning yan. Ah, opo. Sandali lang. At nang matapos ako sa pag-aasikaso ng karne at dugo ng baboy, ay inabot ko na kagad yon sa kanila. At mabilis naman nila na ibinigay sa akin ang bayad. Teka lang Manong, may sukli pa po kayo. Hindi na. Ina yan. Maaari ba kita matanong? Ano po yun Manong? May kilala ka bang Dodong ang pangalan? Ha? Bakit po? Wala lang. Gusto ko lang naman siyang kumustahin. Matalik niya akong kaibigan. Wala po pasensya na. Wala po akong kilalang Dodong dito sa baryo namin. Ganun ba? Akala ko kasi kilala mo siya. Bakit naman po inakala niyong kilala ko siya? Eh kasi medyo may pagkakahawig ka sa kanya. Ganun po ba? Sa dami po ng tao sa mundo, minsan talaga hindi po may iwasan na may kahawig kayo ba? Parang ngayon ko lang po kayo nakita dito ah. Matagal kasi ako nawala at nagbakasyon ako. Ngayon lang ako nakauwi. Gawa ng marami akong tinrabaho. Ah, ganun po ba? Ipagtatanong ko na lang po yung Dodong po na sinasabi nyo. Tapos kung may makakakilala man, sa susunod na bilhin nyo po sa akin, sasabihin ko na lang po sa inyo. Sige. Maraming salamat. Aalis na rin kami. Kapag nagustuhan ko ang karne nyo rito, araw-araw ay isa na lamang ako bibili. Naku, salamat po. Malaking tulong po sa akin yan. Tumango na lamang ito sa mga sinabi ko at tumalikod na at umalis. Ngunit ang isa niyang kasama ay panay lang ang tingin sa akin na para bang inuusisa ako nito. Ngunit imbis na magpakita ng bagay na ipag-iisip niya, ay nginitian ko na lang ito. At tungkol naman sa Dodong na tinatanong ng lalaki, sa totoo lang ay kilala ko ito at siya'y walang iba kung hindi ang lolo ko. Wala akong tiwala sa mga mukhang yon, kaya naman naging maingat na lamang ako. O kuya, ba't ganyan na naman ang itsura mo? Ah, tol, nandiyan ka na pala. Oo, nagmamadali nga ako Pinagdala pa nga kita ng makakakain Ano ba yun? Ba't parang ang layo yata ng iniisip mo? Sa tingin ko, Fred, kilala ko na sila. Sino sila? Yung mga aswang. May bumili kasi dito kanina 15 kilo ng karne. Iba pa yung dugo at lamang loob. Tapos, yung sinasabi ni Yara na isa sa mga kasama nila, may pilat sa mukha, di ba? Yun, ganun na ganun yung lalaki. Talaga kuya? Nako, kung babalik sila bukas, may pagkakataon na tayong tapusin sila. Nakakasigurado akong madami ang mga yan. Kahit ako ganyan din ang nararamdaman ko. Ang kapal nga ng mukha Nagpakilala pang kaibigan niya si Lolo. Kung ako ang kausap nung kanina, baka inihampas ko na sa pagmumukha niya tong pata ng baboy Ang bigat ng presensya niya, grabe. Lalo na yung pamamaraan niya ng pagtingin sa akin. Para bang bigla na lamang siyang manununggab Hayaan mo na muna kuya. Bukas na lang tayo gagalaw. Sige na, kumain ka na muna. Tapos na ako sa bahay Sinadya ko talagang dalan ka.
Salamat dito ha. Oh, baka gusto mo pa. Halika, sabayan mo ako. Marami naman to eh. Sige na kuya, busog na ako eh. Eh sila Yara, kumusta? Kumain na ba? Oo kuya, sabay silang kumain ni Lola Celeste. Tapos nagpaalam sila na uuwi lang daw sandali para daw kumuha ng gamit sa bahay nila. Ah, ganun ba? Dapat sinabi mong kahit di na sila kumuha ng damit. Eh yung lumang damit ni nanay nandun pa. Kasyang-kasya yung kay Yara. Tapos kay Lola Celeste naman, pwede na sa kanya yung mga damit ni Lola. Sinabi ko naman yun eh. Kaso nakapagtataka. Parang iba sila kung kumilos eh. Sa totoo lang, parang hindi nga si Yara yung nasa harapan ko kahit kahapon pa. Pero ewan, basta di ko ma-explain. Ganun ba? Akala ko, ako lang nakakaramdam niyang kahapon. Eh ano pala yung palagay mo? Nung bumalik tayo dito, alam ko na may kakaiba na sa kanila eh. May tawagan kasi kami ni Yara eh. Ang tawag ko sa kanya ay Lampa, habang sa akin naman Engot. Pero nung tinawag niya ako sa pangalan ko, hinayaan ko na lang kahit na parang ibang tao na yung kaharap ko. Sa palagay ko may iba talaga. Ano kaya kung pati sila? Manmanan na rin natin. Pwede rin kuya. Hayaan mo mamayang gabi. Susubukan ko si Yara. Kung siya ba talaga yun? Marami akong kapalpakan, si Yara lang ang nakakalam. Kaya kung isa doon, wala siyang maalala, baka nasa bahay lang rin ang isa sa mga kalaban natin. Paano si Lola Celeste? Anong nararamdaman mo sa kanya? Wala naman. Parang hindi naman siya iba eh. Pero kay Yara talaga, parang kakaiba eh. Parang sinadya niya lang na sabihin yung mga kasama niya. At sigurado kung yung bumili sa'yo kanina, alam niya na talagang lolo natin ang dodong na hinahanap niya. Gusto niya lang malaman kung nagsasabi ba tayo ng totoo. Ang talino mo talaga, bunso. Hindi ko naisip yung bagay na yan ah. Pero ikaw, ang bilis mong naproseso sa isip mo. Hehe, mana lang ako sa'yo kuya. O sige tara, magligpit na tayo. Total, yung pata na lang din ang natira sa mga tinda natin. Uwi mo na lang yan. Iadobong puti mo na lang para mamayang gabing hapunan. Sige kuya, maglilinis lang ako dito. Sige. Dadaling ko lang sa kulong-kulong tong mga malalaking gamit. Sige kuya. Binitbit ko na ang malalaking gamit na dala namin. At nang maisakay ko ang mga gamit sa kulong-kulong, ay napansin ko ang kaninang mga tao na bumili sa akin ng baboy ay nakatingin sa akin. Hindi ako nagpahalata na nakita ko sila. Sa halip ay paminsan-minsan ko lamang siyang tinitignan. Hanggang sa bigla na lang itong nawala sa kanyang kinatatayuan. Fred, bilisan mo ng kumilos. Mukhang nauna nang magmanman ang mga kaaway. Ha? Paano mo nasabi kuya? Kanina lang, nakita kong nakatayo yung kinikwento ko sa'yo na bumili sa akin kanina. Nakatingin siya sa direksyon ko. Mukhang may mga balak yung mga yun ah. Kaya nga bilisan mo na lang yung ginagawa mo. At sila Lola Celeste, baka nasa bahay na. Hindi naman natin alam kung si Yara ba talaga yun. At baka manganib si Lola. Huwag na nilang idamay ang matanda. Kapag dinamay pa nila si Lola, baka mabalatan ko na talaga sila ng buhay. Kaya nga mamaya ka na dumaldal. Kailangan na natin makauwi kagad. Oo sige kuya, pasensya na. Bibilisan ko na rito. Nagmadali kami magligpit ng mga oras na yon dahil sa pag-aalala na baka mauna sila sa bahay. Nang matapos naman kami na magligpit, ay wala nang pagdadalawang isip at pinatakbo ko ng mabilis ang aming kulong-kulong. Pagdating sa bahay, ay agad namin na hinanap si Lola Celeste. Bakit ho, Kuya Sandro? Bakit niyo po hinahanap si Lola? Wala. Magtatanong lang sana kami kung marunong siya magluto ng adobong puti para sa ulam natin mamayang hapon. Nasa kusina lang po siya, Kuya. Naglilinis po siya doon. Teka Yara, nakakakita ka na ba? Buti, nakalabas ka ng kwarto ng mabilis. Mabilis lang ako nasanay sa bahay niyo. Hindi naman kasi ganun kalaki yung bahay niyo eh. Ganun ba? Dagdag na pala kayo dalawa. Lola, kadarating lang po namin.
Hinahanap ka nga po namin eh. Ay, Manong po pala. Pagpalaig kayo na may kapal. Nasa kusina lang ako kanina at naglilinis. Nakakahiya naman. Nandito kami sa bahay nyo wala kaming ginagawa ng apo ko. Naku, wala po yun, Lola Celeste. Panauhin po kayo dito sa bahay. Hindi niyo po kailangan gawin po yung mga bagay na yan. Kami na lang po ang gagawa ni Kuya niyan pagdating namin galing sa palengke. Ay, may natira po pala sa tinda naming pata ng baboy. Marunong po ba kayo na magluto po ng adobong puti? Wala kasi akong tiwalang magluto kay Fred eh. Baka tulad na naman nung nakaraang pinagluto ko siya. Yung adobo niya, ginawa niyang sinigang. Ang dami po kasi niyang nilagay na sabaw eh. Hehehe, alam mo naman kasi Kuya na wala talaga akong talent pagdating sa pagluluto. Ayos lang yan. O siya, sige na. Ako na lamang ang magluluto. Talaga po la? Abay, oo naman. Pagdating sa pagluluto, maaasahan niyo ako dyan. Ito si Yara. Magaling din sa pagluluto yan. Kahit nga nakapikit pa siya doon naluluto niya na maayos ang kaldereta. Hindi nga ba, Apo? Ha? Opo. Di kung ganun subukan mo magluto, Yara. Kaya mo pa rin naman siguro, di ba? Sabi nga ni Lola Celeste, kahit nakapikit ka, kaya mo pa rin magluto. Wala naman yung pinagkaiba ngayon Hoy, ano ka ba? Baka mamaya makahalata naman niya na sinusubukan mo lang siya. Huwag ka mag-alala, Kuya. Nag-iingat naman ako O ano, Yara? Kayang-kaya mo ba? Ha? Oo siguro. Kaya ko naman yata. Yan ang gusto ko. O sige na. Hihintayin namin yan Excited na akong matikman ang luto mo. Sige. Tara po, Lola. Samahan niyo po ako. At alalayan na rin. Oo naman. Pagdating doon, ihahanda ko ng lahat ng gagamitin mo. Sige po, Lola. Salamat po. Inalalayan ni Lola Celeste ang apo niyang si Yara patungo sa aming kusina at hinila ko naman si Alfred palabas ng bahay para kausapin ito. Ngunit maya-maya pa ay narinig namin ang pagsingit ni Lola Celeste sa aming pinag-uusapan. Alam kong kahit kayo ay pinag-iisipan ng Yara na kasama natin ngayon. Lola Celeste? Halata sa mga mata ninyo na hindi kayo tumatanggi. May nalalaman po ba kayo, Lola Celeste? Maaari ko. Hindi rin kasi maalis sa akin ang hindi mag-isip mga iyo. Dahil parang hindi ang apo ko ang kasama ko ngayon. Sabihin na natin na iba na ngayon dahil wala siyang paningin. Pero may kakaiba talaga sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Kanina labang pag-alis niyo, nakita ko siya. Naglalakad patakbo sa labas. Dahil akala niya ay tulog pa rin ako. Kaya sa palagay ko ay isang huwad ang Yara na kasama natin ngayon. Kung ganun, Kuya, tama nga ang hinala natin. Palabas lang nila ang lahat. Sa tingin ko, pinapapasok nila tayo sa bitag nila. Pero hindi nila alam, kahit na matalino sila, iba pa rin kung mag-isip ang mga tao. Pakikiusapan ko kayong dalawa. Ibalik niyo sa akin ang tunay na Yara. Hanapin niyo ang apo ko. Huwag po kayo mag-alala, Lola Celeste. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko po nahahanap si Yara. Pero sa ngayon, umakto muna tayo ng normal na para bang wala pa ring alam sa nangyayari. Oo, Sandra. Basta ipangako niyo lamang sa akin na ibabalik niyo si Yara sa aking buhay. Diyos ko, ang apo ko. Huwag ninyong pamabayaan. Gabayan niyo po siya. Tama na po yan, Lola. Huwag na po kayo malungkot. Nangako po ako sa inyo, kaya hindi ko po kayo bibiguin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Lola, Alfred, Kuya Sandro, tapos na po ako magluto. Nandanda po. Papasok na ako riyan. Anong plano mo ngayon, Alfred? Bukas na lang natin pag-usapan kapag nasa palengke na tayo. Dapat hindi makahalata yung asungot na nasa bahay natin ngayon. Hoy, kayo dyan, pumasok na kayo. At nakahanda na ang pagkain sa pagkainan.
Nandiyan na po, Lola. Tara na, Tol. Kumain na tayo. At nang makapagpahinga na rin. Masakit na kasi ang ulo ko eh. Wala pa akong tulog mula kagabi. Tumango na lang noon ang kapatid ko at sabay na kaming umupo. Pagsandok ko ng kanin, napansin ko na para bang kakaiba ang ulam dahil alam ko ang itsura ng adobong puti. Kaya naman, tinikman ko ito at bigla kong naduwal nang kumapit na ang lasa sa dila ko. O kuya, ayos ka lang ba? Pasensya na. Hindi mo masarap ang lasa ng ulam. Naku Yara, ayos lang. Mali naman kasi dahil sa'yo namin pinaluto yung ulam kahit na alam naman namin na bulag ka. Naku, hindi po ba talaga masarap? Teka nga, sandali. Titikman ko lang. Nang matikman ng kapatid ko ang sabaw ng adobong puti, tulad ko ay naduwal din ito dahil ang lasa ng luto niya ay halatang walang asin at bawang. Ang matindi pa ay matamis ito at ang karne ay hindi pa tuluyang luto at para bang hindi man lang ito napakuluan. Sige na. Reremedyan ko na lamang yung ulam. Ako nang bahala. Hindi po, ayos lang po Lola. Ako na lang po ang gagawa niyan. Sige, maiwan ko lang kayo saglit. Sige Tol, ikaw na ang bahala kung anong luto ang pwede dyan. Alisin mo na lang yung sabaw tapos banlawan mo uli. Sige kuya. Yara, Ano po yun, La? anong nangyari sa mga palad mo? At bakit may mga lapnos yan? Habang nagpapakulo po kasi ako, disgrasya ko pong nahawakan yung katawan ng kalderong ginagamit ko. Ayos ka lang ba? Sandali lang at kukuha lang kita ng pambalot dyan. Ayos lang po ako, Lola. Huwag niyo na po akong alalahanin. Sigurado ka ba, Iha? Opo. Huwag ka mag-alala Yara, hindi na mauulit. Sa susunod, hindi ka na namin paglulutuin. Pasensya ka na talaga ha. Wala yun, Kuya Sandro. Ayos lang naman ako eh. Tumangu-tango na lamang ako sa mga sinabi niyang yon. Sumunod ako sa kusina at nakita ko doon ang kapatid kong nakapamewang at halata sa mukha nito ang pagkadismaya. Oh, ano nangyari sa'yo, Tol? Nakakasar. Pagpasok ko kanina ng kusina, napakakalat. Yung asin, nakalagay sa tubig na may sabon. Tapos, yung mga bawang na nakahiwa na, kalat-kalat sa sahig. Kumusta naman yung niluluto mo? Ayun, umaayos na yung lasa. May paso yung kamay ni Yara. Pinagmamasdan ko yung mukha niya habang nagsasalita. Para bang nahahalata ko sa kanya yung pagsisinungaling niya. Kaya nga alam ko talagang hindi si Yara yan eh. May napansin ka ba mula nung sinuot natin itong mga medalyon? Hindi ba? Nung wala tayo sa bahay, hindi nagiinit ang mga to. Pero ngayon, sobrang init na palagi. Aba, oo nga no. Hindi ko agad napansin yun kung gaano kainit ngayon itong suot kong mutya. Siya namang init din nung bumili sa akin yung malaking tao. Ianda mo na sundang mo kuya. Bukas na bukas din. Susugod tayo sa kuta nila. Sige, mamaya bago matulog. Yung sundang nakasama ng mga medalyon. Hahasain ko ng gusto. Maghanda sila sa bagsik nating magkapatid na matadero. Habang abala kami sa pag-uusap ni Alfred, hindi na namin napansin na natuyo na pala ang sabaw ng niluluto niya. Kaya naman, nang muli kaming umupo sa pagkainan ay kumain na kami ng sunog na pata ng baboy. Ngingiti-ngiti ka pa dyan Inuna mo pa kasi yung kadaldalan mo o ano nangyari ngayon? Di sunog ang ulam natin. Lo, si kuya. Ikaw nga ito nagdadaldal sa akin kanina eh. Aba, ba't parang kasalanan ko pa? Tumigil na nga kayong dalawa riyan at baka pag-untugin ko mga ulo ninyo. Nasa harapan tayo ng pagkain Huwag kayo maging ganyan at masama yan. Pasensya na po, Lola Celeste. Yara, ba't parang hindi yata nababawasan yung kanin mo? Wala kasi akong ganang kumain. Pasensya na.
Dahil ba na-overcook ko yung ulam? Pasensya na. Kung gusto mo, ibibili na lang kita ng bagong ulam. Hindi na kailangan, Alfred. Ayos na ako. Sige po, papasok na ako sa kwarto. Doon ay hindi na nakapag-ingat ang huwad na Yara na nasa aming harapan. Tumayo ito na parabang nakakakita. Lumingon pa nga ito sa amin. Ngunit dahil napansin niya na nakatingin kaming tatlo sa kanya, ay nagkunwari pa ito na nauntog at hindi nakakakita. Tumayo ang kapatid ko. Nang magsalita na si Yara na parabang nasaktan talaga ito, at dahil doon ay hindi na nakapagpigil ang kapatid ko. Tumigil ka na nga sa pag-arte mo. Akala mo ba mga tanga kami? Sino ka ba talaga? At nasaan ang totoong kaibigan ko? Tumawa ng malakas ang babaeng nasa harapan namin hanggang sa magboses lalaki na ito. Maya-maya lang ay nagbagong anyo na ito at doon lumantad ang nakakadiri nitong itsura. Matutulis sa tenga, malalagaring mga pangil, at meron din itong balat na kasing itim ng uling, habang ang buhok naman ito ay kulay abo. Ang mga kuko niya ay malatari ng manok na mas pinahaba. Sinasabi ko na nga ba hindi ka ang kaibigan ko, hayop ka! Nasaan siya? Sabihin mo sa amin kung nasaan siya! Hindi niyo na siya makikita. Pero kung gusto niyo makuha siya, ibigay niyo sa akin ang medalyon niyo at sisiguraduhin kong ibabalik siya sa inyo ni Pinunong Magno. Sa tingin mo ba, magpapaloko kami sa'yo? Ibalik mo sa amin ang kaibigan ng kapatid ko. Manigas kayo. Kung ayaw niyo siyang ibalik sa amin, ngayon, sige, magkakasubukan tayo! Dahil sa galit ng kapatid ko, mabilis niyang hinila ang sundang na nakapatong sa lalagyan ng bigasan. Hindi ko na ito napigilan pa habang pinapanood ko ang kapatid ko sa pakikipaglaban. Nasulyapan ko ang isa pang sundang na nagliliwanag ng kulay ginto. Mabilis ko yun na kinuha, kaya doon napansin ko rin ang pagliwanag ng itak ng kapatid ko. Ginawa naman namin ang lahat upang mapatumba ang huwad na Yara, ngunit nakalusot pa rin ito at nahablot si Lola Celeste. Sige, subukan niyong lumapit. At nang makita niyo kung paano ko gagawing gripo ng dugo ang leeg ng mamahong matandang ito. Hayop ka! Huwag mong idamay dito si Lola Celeste! Bitiwan mo siya! Ibibigay ko lamang siya sa inyo kung gagawin niyo ang gusto ko. Sandali lang. Ibaba mo muna mga kamay mo, pakiusap. Gagawin namin ang gusto mo. Bitiwan mo lang si Lola Celeste. Madali lang naman pala kayong kausap eh. Masyado niyo pa akong pinahirapan. Akin na ang mga medalyon at bibitiwan ko na ang matanda. Kuya! Magtiwala ka lang sa akin. May plano ako. Tumayo ang kapatid ko at hinubad ang medalyon na suot niya at iniabot niya sa akin yun. Iniladlad ko yun sa aking mga kamay at nang hawak ko na ang kamay ni Lola Celeste ay mabilis ko itong hinila. Sabay nun, ang muling paghablot ng kamay kong may hawak sa medalyon at isang malakas na pagtaga naman ang pinakawalan ng kapatid ko gamit ang nagliliwanag na sundang. Mga walang hiya kayo! Hindi kayo tumutupad sa usapan! Akala niyo ba, kapag napatay niyo ako, ay titigil na si Ama? Diyan kayo nagkakamali. Dahil sigurado ako na papatayin na kayo. At kung hinahanap niyo naman si Yara, baka mahuli na kayo. Dahil sa makalawa, siya ang gagawing palahian ni Pinuno. Manahimik ka! Kung ayaw mo madagdagan pa ang mga taga mo sa katawan! Sandali lang, Alfred. Sa palagay ko magagamit natin siya para mahanap ang kuta nila. Kahit patayin niyo pa ako ngayon, hindi ko pagtataksilan ng aming lahi. Hindi ka namin papatayin, Gunggong, at palalayain ka pa namin. Sa isang kondisyon, ituro mo sa amin ang kuta niyo.
Wala kaming sasaktan sa mga kalahi nyo. Ang gusto lang namin ay mabawi sa inyo si Yara. Hindi ka ba nakikinig? Siya ang napili ni Pinuno para maging parausan. Kaya kahit patayin niyo ako ngayon, ay hindi ako magsasalita. Ganun. Ayaw mo. Ayoko! Dahil mahal ko ang lahi namin. Di magpasensyahan tayo. Alfred, itali mo yan sa katayan ng baboy. Sige, kuya. Teka! Anong gagawin niyo? Anong gagawin niyo? Hindi ba sabi mo, hindi ka takot na mamatay? Di ibibigay namin yun sa'yo. Ikumusta mo na lang kami kay Satanas. At pakisabi wag siya mag-alala. Hindi aabot ang makalawa. Isusunod namin ang pinuno ninyo. Mabilis ginawa ng aking kapatid ang inutos ko. At dahil malalim ang natamong sugat ng huwad na Yara, ay hindi na ito nakapalag pa. Nang maitali naman ni Alfred ang aswang, ay mabilis akong kumuha ng pambusal nito sa bibig. At inumpisa na namin ang pagkatay dito. Nagkaroon kasi ako ng ideya. At nang mas lalo ko pang galitin ang pinuno nila. Itabi mo lahat ng nakuha natin sa aswang. Wala kang itatapon. Gusto pala nila ng ganitong laban pues ibibigay ko sa kanila ang laban na hindi nila makakalimutan kailanman. Di bang plano mo, kuya? Yung karne ng aswang ang ibibenta natin sa kanila bukas. Nagmukha naman yung karne ng hayop At napansin ko din na hindi nila sinusuri ang binibili nila. Ayos Gusto ko yung ideya mo, kuya. Sandro, Alfred, nakikiusap ako sa inyo. Pawiin niyo siya. Pawiin niyo ang apo ko. Huwag niyong hahayaang maging taniman siya para sa pagpaparami ng mga halimaw. Lola Celeste, huwag po kayong mag-alala. Hindi po aabot ng makalawa. Mababawi po natin ang totoong si Yara. Sana nga, tutulungan ko na lamang kayo gamit ang pagdarasal. Salamat po, Lola Celeste. Huwag po kayong mag-alala. Mabuti pong tao si Yara. Nakakasigurado ako na hindi po siya pababayaan ng Panginoong Diyos. Tama po si kuya. Babalik siya dito ng ligtas. Pangako po yan. Paghahawakan ko ang lahat ng ipinangako niya sa akin. Aasahan ko ang pagbabalik niya. Huwag po kayong mag-alala. Sige na po, pumasok na po kayo sa bahay at magpahinga. Kami na po ang bahala sa kalat namin sa loob. Magpahinga na lang po kayo. Baka po kasi magkasakit pa po kayo dahil sa sobra pong pag-aalala O sige, sumunod na rin kayong dalawa ha. Mag-iingat kayo sa mga gagawin ninyo bukas. Gabayan sana kayo ng ating poong may kapal. Nang pumasok na si Lola Celeste, ay sumunod na rin kami. Nilinis namin ang lahat ng kalat sa loob. At nang matapos yun, ay agad na kaming nakatulog. Mabilis naman na lumipas ang gabi at nauna akong nagising. At nang magawa ko na ang pang-araw-araw na gawain para sa katawan, ay lumabas na ako at inayos ang mga dadalhin namin sa palengke kasama ang kinatay namin na aswang. Alfred, Bunso. Hoy, Bunso, tumayo ka na dyan. Anong oras na? Magbubukas pa tayo sa palengke. Pasensya ka na kuya kung napahaba yung tulog ko. Sige, maghihilamos lang ako sandali. O sige na, bilisan mo. Kailangan sa atin bibili yung mga aswang na yon. Si Magno? Oo, tama ka. Pasensya na kuya. Medyo lutang at antok pa ako Mamaya ka na dumaldal. Sige na, bilisan mo na. Ngumiti na lamang nun ang kapatid ko at patakbong pumasok sa aming banyo. Naghilamos lang ito at nagbihis. At hindi na kami nagpaalam kay Lola Celeste. At pinag-iwan na lang namin siya ng makakain. At mabilis kaming sumakay sa kulong-kulong at umalis. Pagdating namin sa palengke,
ay nadatnan na namin ang aswang na si Magno sa aming pwesto. Ngumiti pa ito sa amin, ngunit dahil alam na namin ang totoo, ay hindi na kaya ng mga mukha namin ang magkunwari. Maaga ho yata kayo. Hindi. Kadarating lang din namin. Kayo talagang hinihintay namin eh. Dahil napakaganda ng karne na nabili namin sa inyo. Kaya naman, gusto ko pang bumili. Ganun po ba? Ilang kilo po ba ang gusto nyo ngayon? Kung gaano karami ang meron ka, papakyawin ko ng lahat. Huwag po kayong mag-alala. Libre po ang karne namin ngayon. Napag-isip-isip po kasi namin na oras na po para mamigay naman po kami sa mga customer namin. Ganun ba? Aba, nakakahiya naman kung ibibigay niyo sa akin ang lahat ng yan. Huwag ho kayong mahiya. Nakatunayan nga po niyan eh. Libre lang din namin nakuha ang karning to. Saktong-sakto nga po eh. Nakasako na kagad. Eto po, kunin nyo. Huwag kayong mag-alala, kumpleto po yan. May dugo at lamang loob. Sana magustuhan nyo po. Teka, parang may kakaiba yata sa inyo. Wala ho. Ganito lang po talaga kami. O siya, kung ganun ay maraming salamat at aalis na kami. Hindi kami tumugon at hindi rin kami gumalaw sa kinatatayuan namin. Ngunit nang makita namin silang medyo nakakalayo na, ay patakbo kaming bumalik sa kolong-kolong para kunin ang mga kaluban na naglalaman ng mga sundang. Sa tingin mo, kuya, gagana kaya yung plano natin? Gagana yun. Sa tingin ko hindi lang basta pinuno ng huwad na yara ang hayop na yan. May malalim na koneksyon ang dalawang yun. Dahil kahit sa mga tao, hindi ka agad pagkakatiwalaan kung hindi ka naman malapit sa kanya, di ba? Kaya ba naisipan mong yung aswang na huwad na yara ang kinatay mo at ibigay natin sa kanya? Tama ka, bunso. Sige na, mamaya ka na lang magsalita. Mag-focus ka muna sa pagsunod sa kanila. Mag-ingat ka lang. Baka kasi makaramdam ang mga yan. Sige, kuya. Maingat namin sinundan si Magno at napansin namin na nakalayo na kami ng gusto sa aming baryo. Umabot kami sa isang malawak na kakahuyan. Nagtuloy-tuloy lamang kami sa paglalakad hanggang sa umabot na kami sa kalagitnaan na gubat. Maya-maya lang, napansin naming may mga kubo na gawa lang sa talahib at pinagsama-samang tuyong kahoy. Sa gitna nito, nakatali ang hinahanap naming si Yara. Wala itong malay at para itong lantang gulay, maputla at para bang ilang araw nang walang kain. Kuya, tingnan mo. Ayun o. Si Yara yun, di ba? Alam ko, bunso. Nakikita ko. Huwag ka masyado maingay. Baka mamaya marinig tayo. Magtago muna tayo sa punong yon. Hayaan muna natin na madiskubre ni Magno ang totoong laman ng karning ibinigay natin sa kanya. Tumango ang kapatid ko at dahan-dahan kaming lumipat sa isang malago na puno ng balete at pasimple kaming nagmamasid. Hanggang nagsilabasa na ang iba pang mga aswang. Hindi katulad ni Magno, ang mga ito ay hindi anyong tao. Nasa mga kanila silang tunay na anyo. Pinalibutan nila si Yara at maya-maya lang naglabas sila ng isang mahabang lamesa. Habang ang pinuno naman na si Magno ay ipinatong doon ang nakasakong karne na ibinigay namin kanina. At hindi naman nagtagal, nagsidatingan pa ang iba at may mga kanya-kanyang hawak na mga bata. Tama-tama lang ang dating ninyo. Makinig kayo sa akin. Kaninang galing ako sa palengke, ay may kakaibang ikinikilos ang magkapatid na apo ng ating mortal na kaaway. Kailangan ngayon pa lang ay maisagawa na natin ang panghahawa sa babaeng ito. Kailangan
ay maging isa na siya sa atin. Para sakaling mapatay man tayo, ay magkakaroon pa rin ng papalit at magpapatuloy sa ating lahi. Nagsigawan ang mga kauri nito na hanagob at sumang-ayon sa sinabi ng halimaw na si Magno. At hindi nagtagal ay nagbagong anyo ito at dumoble ang laki nito na hindi katulad ng isang normal na tao. Habang ang mga bata naman ay umiiyak at nagmamakaawa sa kanila. At ang mga aswang na nakahawak sa kanila ay nakahanda na para sa paglalaslas ng leeg nila. Anak ng putya, kuya. Hindi ko na kaya to. Kailangan na natin kumilos. Patayin na natin silang lahat. Sandali lang, tol. Huwag kang padalos-dalos. Alam kong hindi pa nila kagad papatayin ng mga bata na yan. Nararamdaman ko yun. Maniwala ka sa akin. Eh paano, kuya? Kung mali ang pakiramdam mo. Buhay ang pinag-uusapan dito. Hindi ko kayang makakita nang mamamatay na mga bata, kuya. Kumilos na tayo. Huminahon ka lang. Makinig ka na lang sa akin. At hindi nga ako nagkamali. Dahil inuna nilang binuksan ang nakasakong karne. Maya-maya lang pagbukas nito, nagtaka si Magno kung bakit biglang napatigil ang mga kauri nito. Kaya naman lumapit ito sa kinaroroonan ng nakasakong karne. Hindi! Hindi maaari! Hindi maaari ito! Ang anak ko! Himlan! Ang anak ko! Napansin namin ang panginginig ng katawan ni Magno hanggang sumigaw ito. Doon namin napagtanto na tama pala ang aking mga hinala na hindi pala basta-basta ang unang nilalang na nakaharap namin. Dahil ang totoo, anak pala ito ng halimaw na si Magno. Anong ginawa nila sa anak ko? Magbabayad sila! Magbabayad sila! Kayo! Mga inutil kayo! Huwag kayong tumunganga dyan! Hanapin niyo ang magkapatid! Dalhin niyo sila sa akin ng buhay! Dahil ako ang papatay sa kanila! Magmadali kayo! Oy! Diablong buwang! Hindi mo na kami kailangang ipahanap pa! Dahil nandito na kami! Hindi ko na nga napigilan ang kapatid ko sa paglantad. Kaya naman, sumunod na lamang ako sa kanya. Kayo may gawa nito sa aking anak. Magbabayad kayo. Wala akong ititira sa parte ng katawan nyo. Paggugutay-gutayin ko kayo. Magbabayad kayo ng malaki sa akin. Wala kaming babayaran sa'yo. Wala kaming babayaran sa'yo. Dahil ang mga kasamaang ginawa mo ay sobra-sobra na. Nakikita mo yung mga batang yan? Wala naman silang ginagawa sa'yo Pero gusto mo sila magamit para lang dyan sa mga balak mo. Hindi ka ba kinakain ng konsensya mo, ha? Eh ang batang walang kalaban-laban ay papatay nyo. Kaya kung ano man ang nangyari sa sinasabi mong anak mo, ay tama lang yun sa kanya. Dahil habang nabubuhay kayong mga walang hiya kayo, na mga kampo ni Satanas, hindi matatahimik ang mga tao at magtutuloy-tuloy lang ang mga patayan. Hindi mo lang kamukha ang lolo mo. Parehong-pareho rin kayo sa pamamaraan ng pagsasalita. Dahilan kung bakit ako galit na galit sa mga tao tulad ninyo. At kung tungkol naman sa konsensya, ay wala kami nun. Hindi kami magsasawang pumatay ng mga tao. Kaya naman wala rin dahilan para pabayaan kayo mabuhay. Walang dahilan para maawa kami sa mga tulad yung kampo ni Satanas. Mga demonyo!
Manahimik kang bansot ka! Kutod lupa! Hindi kita kinakausap! Aba, siraulong to ah! Alfred, hayaan mo siya. Kung ano man ang mga sasabihin niya, huwag ka magpapadala sa mga pang-aasar niyang hayop na yan. Maliit ka lang, pero hindi mo siya kagaya na isang halimaw. Tama ka! Mga halimaw kami. Kaya kayong mga taong mahihina ay hindi na dapat nabubuhay pa sa mundo. Dapat kami lang ang nag-ahari. At kayong mga tao ay mga pagkain lamang namin. Sinasabi mo bang mahihina kami at mga pagkain lang kami? Parang hindi naman namin alam na nagawa kang talunin nun ng lolo namin. Mga taga, kung natalo niya ako doon, bakit buhay pa rin ako hanggang ngayon? Mga walang utak! Gonggong! Kami pa ang tinatawag mong walang utak ha? Kahit totoo naman na natalo niya kayo dati. Nagbalik lang kayo ngayon. Dahil nga may dugo kay demonyo. Kaya niyo manipulahin ang buhay. Bansot ka na nga. Masyado pang matabil ang bunganga mo. Hoy, para sabihin ko sa inyo, hindi kami natalo ng lolo ninyo. Sadyang nalahimik lamang kami upang makapaghanap ng bagong pagtataniman ng aming magiging bagong panimula. At kapag nangyari yun, sisiguraduhin naming mag-ahari na kami sa buong sanlibutan. At kayong mga tao ay lulod sa amin para gawin kami Panginoon at para sa inyong mga buhay. Hoy, Magno, huwag ka masyadong mag-ilusyon. Ang taas ng pangarap mo ah. Alam mo, ang luluhuran lang naming mga tao at sasambahin ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos lang. At hindi ang mga katulad mo na kampo ng dyablo. Hindi nyo naman talaga ako masasamba. Dahil ngayon pa lang, tatapusin ko na ang mga buhay nyo! Sabay kaming naghanda ng kapatid ko dahil nararamdaman ko at nakikita ko sa mga mata ng mga nilalang na nakapalibot sa amin na handa na sila para kami ay atakihin. Mga anak ng dilim! Mga kampon! Ano pang ginagawa nyo? Sugurin sila! At sino mang makapatay sa mga taong yan ay bibigyan ko ng malaking pabuya! Bunso, Fred, huwag ka magpabaya, marami sila. Kailangan natin sila matalo para mailigtas si Yara. Oo kuya, akong bahala. Isa-isa na nga silang umatake ng mga oras na yon pasugod sa amin. At wala namang kaming pagdadalawang isip na pinagtataga ang mga aswang na nakakalapit. Hindi biro ang lakas nila. Napansin ko pa na kahit mga kauri nila ay pinapatay nila dahil sa pag-uunahan na makalapit sa amin. Hindi naman nagtagal at isa-isa na naming nabawasan ang mga aswang na hanagob. At nang makita ng ibang aswang nakakaunti na lamang sila, ay bahagya silang lumayo sa amin dahil yata sa takot. Dahil bawat napapatay namin na mga kauri nila, nalulusaw ang katawan ng mga ito at dahil na rin siguro sa gintong ilaw na nagmumula sa sundang. O ano? Mga diablong buwang! Sugod! Ang tatapang nyo kanina! Bakit ayaw nyo na lumapit? Sige! Nang magkaubusan na tayo! Natatakot na ba kayo, ha? Pwes, kung ayaw nyo lumapit, ako na lang ang lalapit sa inyo! Mga kampong kayo ni Satanas!
Tulad ng sinabi ng kapatid ko, ay siya na nga ang nanguna sa pag-atake, habang ako naman ay humarap sa kinaroroonan ng pinuno ng mga hanagog na si Magno. Nakangisi pa nga ito na parabang alam niyang matatalo kami sa labanang yon. Ngunit kahit na ganun ay hindi ako napanghinaan ng loob, dahil alam kong mas malakas ang liwanag sa kadiliman. Para kang baliw, hayop ka. Akala mo ba ay matatakot ako sa pagngisi-ngisi mong yan? Nakakatawa ka lang, Gunggong! Hindi ka ba talaga natatakot? Oo, tama. Hindi ka nga natatakot dahil sa pinapakita mong katapangan ngayon. Alam ko naman yun. Pero hindi yun ang nakikita ko sa mga mata mo. Kung akala mo ay basta-basta lamang ako, ay nagkakamali ka. Hindi ako tinanghal upang maging pinuno kung wala akong malakas na kapangyarihan. Huwag mo akong niyayabangan ng ganyan. O, sabihin na natin na may halong takot sa loob ko. Pero dahil alam kong hindi ako matatalo ng kasamaan at hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos, mananatili ang tapang sa loob ko. At itong tatandaan mo, halimaw ka. Yan na ang huling tawa mo! Hindi man lang nagpakita ng takot ang aswang na nasa harapan ko, dahil ngumisi lang ito at ang mga mata niya ay nabalot na ng itim, at maya-maya lang ay umatake na ito papasugod sa akin. Naglaban kami at pareho sa amin ang nakakatamo ng mga sugat, hanggang sa tumagilid ang laban at natumba ako. Sumunod siya at pinatulis palalo ang kanyang mga kuko, at akma na itong isasaksak sa dibdib ko. Ngunit sa tamang panahon ay dumating ang kapatid ko at nataga niya sa likod ang pinuno ng mga aswang, dahilan upang mamilipit ito sa labis na sakit. Hayop ka! Wag na wag mong sasaktan ang kuya ko! Itinayo ako ng kapatid ko. Ngunit dahil sa galit ng aswang ay nagpakawala ito ng isang malakas na suntok at tumama yon sa sikmura ng kapatid ko, dahilan upang tumilapon ito. Kaya naman, dinampot kong muli ang aking sundang at hinubad ko naman ang medalyon na suot ko, at itinali yon ng mabilis sa hawak kong sundang. At habang nakatalikod ang aswang ay sinaksak ko ito. Hindi na nga nakapagsalita pa ang aswang. Napaluhod ito sa lupa hanggang sa tumumba ito. Tumingin pa ito sa akin, ngunit wala na itong lakas para makapagsalita, hanggang sa tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Alfred, Tol! Kapatid ko! Tol, gumising ka! Tol! Pakiusap, Tol, wag mong iiwan si Kuya, Tol! Grabe ka naman, kuya, kumakayog-yog. Hindi pa naman ako mamamatay eh. Sorry, akala ko kasi iiwan mo na ako eh. Tumayo ka na nga dyan. Alisin mo na sa pagkakatali si Yara. Oo, kuya. Nang matulungan na ni Alfred si Yara sa pagkakatali, ay wala pa rin itong malay. At kahit nahirap din, ay binuhat ko si Alfred. At kahit napagod, ay pinilit naming makauwi. Diyos ko po, salamat. Sa inyo din, Sandro at Alfred. Ibinalik niyo sa akin ang pinakamamahal kong apo. Di ba, Lola? Sabi ko sa inyo eh. Nangako kami sa inyo. Kaya tinupad lang po namin yon. Maraming salamat din po sa inyo, Lola Celeste. Dahil natulungan din po kami ng pagdarasal ninyo. Hindi po kami pinabayaan ng Diyos. At hindi niya po hinayaan na manalo po ang kasamaan laban sa kabutihan. Natapos ang lahat ng yon, at hindi nagtagal, ang kapatid kong si Alfred ay natauhan na
at nakita niya na ang tinatagong pag-ibig ni Yara para sa kanya. Nagpakasal sila at ngayon ay may 2 na silang anak. Habang ako naman ay nananatili pa ring binata dahil sinusunod ang sinabi sa akin ng aking kapatid na maghintay lang raw ako at darating din ang para sa akin. Ngunit hindi ko na yon inaasahan. Masaya na akong makita na masaya ang pamilya nila at meron akong mga pamangkin na mababait at malulusog. Ipinagpatuloy namin ng kapatid ko ang pagiging mahusay at kilalang matadero sa aming baryo at namuhay ng mapayapa. Ibinaon na muli namin ang mga sundang at medalyon ng aming lolo, kasabay ng pagbabaon namin ng limot sa mga masasamang pangyayaring yon sa aming buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay, Sir Blair. Maraming salamat po sa inyong mga nakinig at sana po ay marami po kayong natutunan na aral. Sa huli, pinatutunayan ng magkapatid na kapag ang puso ay nagkakaisa at ang kamay ay nagtutulungan, walang pangarap na hindi kayang abutin sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagkakapit-bisig. Napagtatagumpayan nila ang bawat hadlang kahit pa ang humarang ay ang mga kampon pa ng kadiliman, hanggang ang pananampalataya sa Panginoong Diyos ang inuuna sa kanilang mga puso. Nagiging sandigan nila ang katarungan sa bawat pagsubok at anuman ang hamon na iharap sa kanila, handa silang lumaban ng marangal at matapang upang ipagtanggol ang kanilang baryo at ang mga taong mahalaga sa kanilang buhay. Sabi nga sa Ecclesiastes, Kabanata 4, Talata 10 hanggang 12, mas mabuti ang 2 kaysa 1, sapagkat may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagal. Sapagkat kung sila'y mabuwal, itatayo ng isa ang kanyang kasama, at ang panaling may 3 hibla ay hindi madaling mapatid. Pinatunayan lamang ito na ang pagtutulungan at pagkakaisa nalalampasan ng pagsubok at nagiging matatag laban sa kaaway. Sabi nga sa 1 Kabanata 1, Talata 5, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ang kadiliman ay hindi nakalupig dito. Malinaw na sinasabi na hindi mananaig ang kadiliman sa liwanag, lalo na kung ang pananampalataya ay nakatuon sa Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. Hanggang sa muli po sa inyong lahat, at pagpalain nawa kayo ng Diyos na may kapal.